For Sir Sandro po, so would you consider your role here as one of your toughest or more personal performances yet? More personal? Masyado naman yatang personal. Masyado naman yatang personal question. Hindi ko masasabi na ito yung pinaka-personal, na mas malapit sa personal ko na character. Isa sa pinakamahirap, masasabi ko hindi siya madali. Kasi unang-una, nakita niyo naman wala naman kami talagang mga big scenes o parang malalaking locations na o madaming locations na talagang ang naging istorya talaga yung pinakabida dito is yung bahay namin. Yung bahay namin, yung bahay ng buong pamilya. Ayun, nakakatuwa na kahit doon lang kami naglaro, kahit doon lang kami tumatakbo yung storya. Para sa akin, isa to sa mga characters na may pinakamaraming tatamaan o mas maraming makaka-relate at may makukuhang aral. Kaya, yes, masasabi ko na siguro isa to sa mga top 5 ko na characters na nagustuhan ko at hindi madaling nagawa. Paano ka humugot dyan for your character? Kasi ako naman simulat sa pool, hindi talaga ako dun sa pag may project ako, pag may character akong ginagawa, nahihirapan ako actually na humugot sa personal experiences. Oo, tama, nasa ibang bansa yung tatay ko, nandun siya nagtrabaho sa Amerika at ngayon nandun na rin tatlong kapatid ko at doon na rin nagpamilya at nagtatrabaho. Hindi ko masasabi na may pagkakaparehas. Siguro yung magkahiwalay kami ng matagal na panahon, mas doon ako nakarelate at mas doon ko naramdaman yung hirap at saka yung mga struggles pag magkalayo yung pamilya. Lalo na pag magulang mo ay malayo sa'yo. Di ba lumalaki ka mo? Siyempre, kulang ka sa guidance pag kahit pa paano. Doon na rin ako natuto maging independent sa mga panahon. Zino, yung alam mo yung storya ni Arsenio, anong payo mo sa kanya? Mag-leave ka sa chat group. Oo, ganun magbasa ng chat group. Well, good job, Arsenio. Magkakaroon ka ng magandang karma balang araw dahil sa kabutihan mo sa pamilya. Matagal na nawala si Sancho. Anong kwento mo nga dito? Ba't ang tagal mong nawala, Sancho? Last project ko, 2023. Mga end of 2023. Tapos, yun, nag-break muna ako ng almost more than 2 years. Yun kasi, ayun nga, inaskaso ko muna ang aking personal na buhay. At ngayon ako po ay masayang-masaya sa aking estado kung nasaan pa ako ngayon kasama ang aking sariling pamilya. At ito po ngayon, nagbabalik ako sa pelikula at nakakatuwa na ganitong klaseng project yung naibigay sa akin. At ang ganda naman ng timing dahil naman ito yung isa sa mga issues na nababasa ko, nakikita ko sa internet ngayon na napapanahon yung ganitong klaseng storya. Simple man ang aming storya pero napakalalim po ng hugot na inaabot nito sa ating mga sa puso dahil lahat po tayo ay may pamilya. Lahat tayo anak, lahat tayo kapatid, lahat tayo iba sa atin naging magulang na rin. Kaya yun, sobrang thankful sa project na to. Paring OG, maraming salamat sa offer. At sa lahat ng task, gusto ko rin magpasalamat dahil hindi naman natin magagawa. Hindi po magagawa yung character ni Arsenio. Kundi rin po dahil sa suporta ng pamilya ko. Thank you din sa writer natin sa napakagandang script na isulat. Maraming salamat. Na ito yung pagbabalik mo. Does it mean tuloy full-time na ba ito? And ano yung natutunan mo dun sa quiet acting ni Miss Susan Africa dito sa pelikula? Thank you. Yes, siguro ito magandang simula na to. Malapit na ulit ako magsimula sa panibago kong pelikula. Excited din ako dito. Natutunan ko sa silent acting ni Nanay. Actually, mas nag-enjoy ako sa mga eksena sa pelikula ng tahimik. More than dun sa mga maraming dialogues. Kasi mas nararamdaman ko yung tension ng bawat characters sa mga mata nila. Kahit hindi nagsasalita yung mga characters, mas
mas nararamdaman as an audience, parang mas dun mo nararamdaman yung problema ng pamilya, yung tension, yung bawat character. Makikita mong iba-iba yung pinagdadaanan at yung connection ni Arsenio sa bawat isa. Wala, iba talaga si nanay. Naging magnanay na kami na mahal na mahal namin, hindi kami isa't isa, hindi kami nag-aaway sa The Broken Marriage Vow. Nakakatuwa na dito, iba naman yung dynamics namin ng ni Tita Susan.